Tatandaan ho ninyo na magaling hong gumawa ng mga strategiya niya. Ano ba ho ang plano niya sa akin? Ang buhay ng tao. Yun ho ang plano talaga ng Satanas. Pero sa akin ito, hindi ho ang plano ng Diyos. Ang plano ho ng Diyos sa atin Ibang paasim na. para mas lalo tayong maging matibay at lalo ko tayong maging matatag. So, basta ho siya narinig ko sa inyo, ay kayo naman ay willing na lumayo na. No? Ano man ho ang pag-aakit sa inyo? Maghubad yan, kaya anong gawin? Umalis na kayo, huwag ninyo riyan. Huwag ka magayan, huwag kang maghubad. Hindi, pamayaanin niyo siya. Malantad yung tunay na pagkatao niya. O hindi ho kayo makukonsensya doon. Siya ho ang dapat makonsensya. Si Satanas ho, ayan ho ay talagang hindi ho yan natigil. Pero ang Panginoon, may plano sa inyo. Kailangan ko namin yan na kung kayo ho ay walang trabaho. Go. No. Umibigay ko sa hindi ko kayo may kailangan magtrabaho ako dahil may pamilya naman ako. Nasa inyo ko yun. May kayo ho at ang Panginoon ang mag-uusap. Dahil yung ibibigay ninyo sa Panginoon ng araw ng linggo, alam ho ng Diyos. At kung ano yung nawala, kung maaaring mawawalan ka naman ng trabaho, kumbaga, nasa inyo pa rin yun. Kung halimbawa, nagkausap kayo na iyong boss, na sinong boss mo yun, at sinabi niyo na ganito, at sabi niyo na boss, sige, kung yan ako. Pero, minsan, may mga pagkakataon na pinapayagan, pero may motibo rin sa iyong boss. Pero kung tayo po ay patuloy na itiwala, patuloy tayo na itiwala, yung magandang plano ng Diyos, itiwala natin po sa inyo. So, alam mo maging na ang Diyos ay mahabagin. Mahabagin. Siya ho ay maawain. Siya ay mapagbigay. Kala ko diretso na yun. At siya ho yung Diyos na hindi nagtatawa. Kala ko yung kailangan diretso na yun. Sa ano't anumang kapamaraan. Bakit sa narinig ko lang sa inyo kanina, makikita natin kung paano ang Diyos ay tumingin sa inyong buhay. At ang isang babae ito, papanalangin din natin na alisin na siya Lagi ka sa akin, at pagkain. ano man ba, nais niyang mangyari na gawin ninyo sa kanya, ay sana ay matanggal na sa kanya. Kumbaga, kung maaari ho lang tumiwas na ho kayo. Tumiwas na ho kayo. Sabi nga, parang yung maglalasing. Kung bawal din, narin maglasing yan. Dadaan ka din, huwag ka na din, medyo lumipat ka na dito. Ano ka, di ba nga tapos eh? Wait ko si mama, hindi po tapos na. Iiwas ka din. At saka, Mama, paying 100. alam ko naman ho bilang magagawa ng Paying 100, mabili akong flip pan, nasira yung flip pan ko. ng tao. Ito yun. Hindi ko naman tayo saklawin kung ano ang inyong mga tao. Hanggat maaari ho, magkakaroon kayo ng pagpipigil sa siya. Ma-order kasi ako. Tumuna lang kayo para sa pagpipigil. Hindi pa kita. Para sa inyong May Gcash pala ako. kumbaga yung paano ho tayo magiging mag-isip naman. Dito kami ko eh. Saka, Bilang kayo ay kayo ng inyong kamasinan. Unang-unang dapat nakita sa inyo yung kahit wala yung asawa, ano man, hindi pa rin mo kayo para kayo ay gumalagaan. Minsan uli ang Panginoon ay sa mga ganyung sitwasyon na hindi mo kayo pagkagaan, hindi mo pagkagaan sa ito. At sana ay makunawaan ko natin may magandang plano ng Diyos at hindi ko ako lang. Salamat mo at may ibang kapamaraanan ng Diyos para kayo ay makaiwas sa ang at saka Hoy! sana ho ay mapaglaban. Hindi tayo na mapaglaban. Ayun lang po ay natin na nalaman sa kanya. Lalo mo kayo awa, magkalit. Kuya, tignan mo nga yun. Alam ko, 21 years na dapat ng rende yun. Kuya! Anong year? Anong ikakasya sa sabihin? Kuya! Tignan mo nga.
Kailangan tingin. Ikaw sa nilagay ko. 22 na ako. Bakit ka siya tumingin? Ay, mali naman yung bakit? Ay, hindi naman yung dapat naman yung bibitiwan ng munisipyo dahil dito nangyari eh. Hindi dapat dito dito ang... Oo. Hindi ko lang may kaliwanag kung bakit ako pinipigilan nila naman. Kung bakit sa kanyan. Hindi ako ang laging masunod sa bahay. Ang anak ko. Kaya sa tuwing pumunta yan dito, pinatabuhin ko talaga yan. Hindi ko na kayang itabuhin. Iwanan ko yan dito. Pag ako na rin dumating na, kumuha ko ng sumawag ko ng barangay. Nagalit pa sa akin ay ng barangay ko daw siya. Sabi ko, hindi sila umuwi. Kasi alam ko ang hindi sa akin. Kasi kung pipilitin ko kasi, kung nangyari ng pumunta dito, nainhuli yan dahil ang hindi ako magkakausap sa kanya, tinawag ko na. Isip ko na tinakbo niya, nakaw. Para ako sumunod sa kanya, hindi nagkaroon kami dun sa kwan. Kaya, umawag ko sa dulo. Ano yan? Yung ang maganda doon, kasi na injury. Kasi kung gawin yung record, yung pati yung kinuha ko sa record mo, ay ayaw mo sumama sa akin eh. Hindi ko ako nagagamit. Yung pinagpasa ni Jimanda pa ako, may ano pa yung may binda na pinakakita sa akin, may binda dito eh. Sabi ko, nakita mo yun nga, huwag ang pinita sa bahay, manuha ka ng gamit. Yung wala kayo, ulit na. Okay. Kasi ano, hindi ko ba? Wala na? Andun pa? Andun pa. Hindi. So, ayan, sige ho, tayo na yung magpasalit. So, ayun ho, talagang kayo hindi ho kayo bibitiwan ng tao. Bakit ang inyong barangay naman ako nagtataka? Dahil ako yung nasa ko ng barangay. Dapat yung pinahihinihingan kayo ng salaysay eh. Ari. Wala ho akong karapatan na kaklawin ang kanilang batas. Pero sa amin ang karanasan, sa aking karanasan, na marami ng kasong aking hinarapan, yun mo, di ba hindi kayo pinasok ng reklamo sa inyo? Ay di kayo pinagsalita yung babae. Ay di pagkatapos nun, dapat bibigyan kayo ng pagkakataon para mapakinggan ang panig niya magkabila. Sinabihan pag ako ng kapitan, dapat daw ako daw magpakumbaga. Aba, ang wala na yung kapitang yun. Yung kapitan. Kapitan Danube. Kilala ko yun. Eh, bali, ayan ang anak ko eh. Bakit magiging ba't ako magpapakumbabay siya na may kasalanan? Sinabihan pa ko, sabi pang kapitan doon na delikado daw ang kaso ko. O kayo maniwala, may training na wala nung. Bali, ako yung mo, hindi ko na pagpipitigilan nila. Ako yung pipitigilan na rin ito na hindi ako magsalita. Ay, kaya dumating at iba na lang din natin na bigyan mo kayo ng pagkakataon na makapagsalita at masabi ninyo ang inyong panig at mapakinggan nila kung ano ang tunay na pangyayari. Dahil ba sa rito ng mga cellphone lang ang nagyayari sa ang pananakot niya doon sa mga anak ko, kinuha na rin ang presensya ng asawa ko. Parang ang anak ko doon sa kabila, tinatawagan na yan na maghanda na kayo kasi yung papa magkukulong na. Yan ang mga pananakot sa Kaya akin. ano yun? Sabi ko, sige, kung sabi ng indusin ko na huwag mong pausapin na yung kayo magsalap sa Oo nga, oo. Hindi naman yung pwedeng dalhin mo na kayo sa mali eh. Yung doon dyan na lang, mali ho yun. Talagang dito, dahil dito nangyari yung kaso. tapos ng kaso, hindi maano ng kaso ko, babalik na rin, parang may babalik na rin yan, hindi yan ang kaso. Ayaw kayong bibigyan kayo ng pagkakataon. Kailangan magkaroon kayo ng pagkakataon na masabi ninyo ang inyong panig. Hindi pwede si Donald na magsabi. Kayo dapat. Then ngayon, kailangan may saksi. Yung nagpatotoo, hindi pwede naman. Anak naman ninyo siya. At naririto siya sa bahay niyo. Pwede rin mo yun. Hindi ko lang alam kung anong paano ang dito sa inyong bandal. Sa tayo mo na ho ay maglasa.
ang ating mababasahin ngayong araw na ito ay at oramo ito sa aklat ng Roma, 12, hanggang ho sa sumusunod na kabanata. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa dalawa ho, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Diyos po ang magpalas ng pagkabasa. Basahin ko pa ho ng 3. Dahil sa kagandahan ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung atin pong aaralin ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa una, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang ibig sabihin? Alay mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, magpasakop mo tayo sa Diyos. Parang, yung ating mga pasya na sabi natin, parang sa pakaramdam mo, tama, kaya ang maganda. Kapahamakan po ang ating sinasabi. Dahil katulad nun, kayo ginagamit ang kanyang istribihiyan ng babae, kung paano, para bagang ito yung manok. Para yung manok ay lumapit, sasabugan ng patuka. Pag nasabugan ng patuka, yung halimbawa ay malayo pa, iring manok na iring sinabugan, na ari ang patuka, lalapit. So, ganun po yung ginagawa sa inyo. So, alam po natin na ito po ay hindi tama. No? At kayo naman, bilang sa inyo din sa salita, narinig ko na, kumbaga, sabihin natin, yung kahinaan natin sa laman, yan yung ay hindi natin pwedeng basta matanggihan kung wala po tayong ilalaban. Ano ang ilalaban mo para matanggihan mo itong mga tao ito? O yung babae yun, ang gagawin mo, kailangan salita ng Diyos ang iyong ilalaban. Paano mo ilalaban yung salita ng Diyos sa tao na nasa dilim? So, ang mangyari itong babaeng nasa dilim, dapat pumunta ka sa liwanag. Alimbaga, ang liwanag ay si Kristo ang ating Panginoon. So, si Kristo ang ating Panginoon ang dapat mamuhay sa ating sarili. Paano makakapamuhay ang Panginoon sa sarili mo? Kung sabihin natin na hindi ko kayang sukatin kung ano ang pagdating kayo sa spiritual. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. So, habang tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos at habang naintindihan natin kung ano ang tama at balik at tayo po ay magpapasakot sa Diyos. Ikaw na katulad ng taong ito nasa dilim, aalis ka sa dilim at pupunta ka sa liwanag. So, ang liwanag nito ay gagamitin sulo sa taong ito na nadidimlan para siya ay makaisip ng tama at hindi yung makapigtalat ng sarili. So, ang ating unang gagawin, ang unang hakbang na ating gagawin, tayo po ay sumingit ng tawad. Maaring, dahil ang Diyos, ang sabi ko dito, mataganang mahabagin. So, ano man yung ginawa natin kasalanan mula noon hanggang ngayon, kaya kang katawarin ng Diyos. Dahil siya po ay mahabagin. Maaring sabihin nyo, maaring sabi nyo, ay hindi ako pwedeng lumapit sa Diyos dahil ako may mga kasalanan pa. Wala akong problema. Kinakamatay, kinang-rape, kinagsinungaling, kinagnakaw, o ano man ang nagawang kasalanan. Pero kung kailalapit sa Diyos at magpapakumbaba at aaminin mo na wala kang magagawa, ang Diyos ay nakalakang magpatawad at ang Diyos ay nakalakang dahil siya ay, ano nga po, mahabagin. Mahabagin ito. Yan po ang plano ng Diyos. Yung habag ay gusto niyang ibigay sa iyo. Pero paano matatanggap ang habag na ito? Matatanggap ang habag ng Diyos at kagandahan doon ng Diyos kung tayo po'y magpapatakot sa Diyos. At sa magang ito, nakahanda ho ba kayo na kayo magpasakot sa Diyos?
madali lang, ito, wala ako ibabalik yan sa kasi. Madali lang kung sabihin, sige, sabihin ko lang naman eh. Pero ikaw at ang Diyos ang nagkakaintindihan. No? Kung natatandaan ninyo, pandemic ko yun kami pumunta dito, na kayo dito tumanggap sa Panginoon. Kung natatandaan ninyo, nandito sa Panginoon. Pareho kayong tumanggap. Pero, nung tinanggap ninyo ang Panginoon, kayo yung nataniman. May buto na natanim na sa inyo. Pero itong butong ito, hindi rin siya nakasibol. Kumbaga namatay. So, muli ho natin itong bubuhayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos yun po ang muling magpapagod at muli po siyang makakaroon ng kaugnayan sa inyong buhay. Tandaan po natin na madali pong mangako ang pagtupad ang kailangan gawin natin. Ano? So, tingnan niyo ninyo ang sabi dito. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Huwag kayong makiayon. Tingnan niyo ha, ito ang sabi ng Biblia. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kung ano ang kanyang kalooban. So, ang mangyayari yung ipagkaloob natin sa Diyos. Katulad doon, kayo ay may usapin ng 21. Kayo ho, kung sa ating sarili, hindi natin kaya yun eh. Siyempre, ang kalaban natin yun. Itong babae ito na ang gugulo sa inyong buhay. At kayo naman na, ang hindi lang ho nilalap. Ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti. Ibig sabihin, maniwala ko tayo na ang Diyos ko ay pwedeng kumilos. Ano? Ang Diyos ko ay gagawa ng kapamarangan. Para ang isang taong nagbago at nagsisi ay magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. At ikaw ay anak ng Diyos. Hindi man sila anak ng Diyos. Sila po anak ng kadilimak. Kahit na yung barangay kapatid ninyo. Kung hindi naman na nakakilala sa Panginoon. Siya ho, parang sa pelikula, parang nakasangkat siya dito sa babae ito. Kumbaga, ngayon, doon sa oras na kayo po ay naroon na sa hearing na yun, mamamagitan po ang Panginoon at ang Espiritu ang siyang mag-utos. Ano po yung dapat yun? At ano man po ang mangyari kung kayo magre-reklamo, kung yung sasabihin na, ay, sabi ni Pastora, ganito, gayon. Hindi ko po hawak. Pero hawak ng Diyos kung anong pinakamabuti at siya na. So, ngayon araw na ito, ang kailangan po tayo ganap na magtiwala. Umasa, manalig, manampalataya, na siya ang magpakabago sa inyo. Siya rin ang magbibigay niyan. Lalo pa kung mainang nakabayan. Salitin lang po ninyo. Habang kayo ay sabihin natin, may trabaho, nilayan mo ninyo kung paano kayo may ibigay. Nilayan ninyo, katulad nito, tulungan kayo. Isipin ninyo, kayo may unang pinagtrabahuhan, may benta na ito, pero nasalin pa rin sa inyo, ay biyaya ng Diyos. Dahil yun naman taong bumili dito, pwede naman yung kumuha ng iba, pero bakit hindi ko kayo pinapalitan? May magandang reputasyon kayo doon sa unang ninyong naging amo. At yan ko ay magpapatuloy, hindi nga ninyo alam, at ito ay ginawa na ko ano, baka kami ibigay sa inyong pabor. Ganun po ang Diyos. O ano kaya, hindi mo rin isikapin na maging maganda ko tayo, halimbawa, lalo na sa lugar. O ano pa man po yung naririnig nila para sa inyo, naguluman yung pamilya ninyo, huwag ko kayong susunod. At huwag ko kayong mag-alala, hindi natin alam. Isang araw, muli kung kayo naman ho ay may pagmamahal pa sa inyong asawa, isang araw, dumating, magbalik loob, nasa inyo rin dito. Kayo pa rin po ang mag-desisyon. Pero, ang sasabihin ko lang sa inyo, kung yun ang aking na-desisyon, hayaan mo ninyo siya. Pero ipanalangin na lamang na sana, ay huwag naman siya mapahamak, huwag mo tayo magsasabi ng kung ano-ano, wala, hayaan ninyo lang. Yun ang kanyang buhay na gusto rin. Pero kayo ngayon na nakakilala sa Diyos. May mga anak na kayo na kumbaga ay nagiging kasama na rin sa simbahan. Kasalanan po kayo, yung mga ganyang kabataan, yung mga dalasiyan, kaya edad. Yan yung mahirap yung malapit sa tukso. Yo, sa eskwelahan, at itong bata maliit ito. Anak ko. Yun na yun naman. Dala sa loader, Ay, pero tandaan mo natin na minsan nung nagdadasal,
na hindi naman basta nagdadasal lamang. Kailangan nagdadasal na taimtim sa Diyos. Ano? So, ano pa yung sinabi dito? Isa na kami. Ayun, huwag na daw tayo makiayos sa takbo ng mundo. So, hindi ko tayo pwedeng umiwas dahil dami natin ito eh. Tayo nato, wala patalangin. Itong mundo, ito punong-puno ng kaguluhan. Bakit? Narin na po yung bisyo, pag-inom ng alak. Maaari ho, iwasan na din mo ito. Sa totoong buhay, kayo naman hindi sa pamatay, din makipaging katulad ng anak ninyo yan eh. Tatandaan na tayo. At ang ating katawan, alagaan mo natin. Dahil sabi ng Biblia, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang sino mang magwawasak, siting parurutahan ko. Paano mo? Sabi mo naman, sabi niyo, bakit kung man binawasak ang aking katawan? Oo nga, hindi mo naman binigit-git eh. Pero yung ano yung pinapasok mo sa iyong katawan, yun yung nagpapalina sa ating katawan physical. Kung nakapasok ko dyan eh, tamang pagkain. Tayo ay namamahina na sa tama. Hindi ka mag-i-exercise, wala akong masama. Oo. At tayo ko'y lagi may kaunang. Ang Diyos na po ang mga anggara. Ito lang ang inyong tandaan, sabi ng Biblia, hindi ko kayo iiwan yung papatay. Pag hindi inyong hinawakan, ano man nangyari, hindi ko kayo papatay. Lagi mo siyang nandiyan. Ang Diyos 24/7 na nagbabantay sa inyo at sa inyong anak. Thousand angels, banal na espiritu. Sa bawat maglakad ninyo, ano man ang gawin ng babae, kayo ay kayang proteksyon mo ng Diyos. Pagka kayo tinutok nyo, pagka kayo ay kung ano-anong mga salita na hindi, i-block na huli nyo sa inyong cellphone, at sunin ang kanyang pangalan. Huwag na huli yung, pagka huli na alis na yung pangalan, paano pa makakatawag sa inyo, naka-block na. O, kahit sa inyo mga anak, ipa-block ninyo ang kanyang kwan. Wala na siyang kaugnayan. At kung siya ipilit pa rin gagawa ng, sa palagay may makukuha ka, may karapatan mo. Kayo na huwin ang magreklamo. Sasabihin nyo, ginugulo ko ng babae nito. Kaya lang mo. Kahit na kayo may kaso pa doon, ay di kayo magkakamay sa kanya. Ano ang kaso ninyo? Ginugulo ang aming tahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Tapos, ay di ko yung Panginoon ang kaipigo sa inyo. Sabi pa ko dito, o kayo, makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kung ano po yung basura na nandyan. Itakwil na po natin sa pangalan. Yung dating lagi natin sinatagda, lagi natin gusto mangyari, itakwil natin. Paano? Sabi niyo, paano? Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka dyan masamang espiritu na namahay sa aking puso. Lalayas yun yan. Maaring nawala. Pero bakit namin nandun na ulit? Lalo na ho yung tukso. Alin ang tukso nangyayari? Sa amin ninyo sa Arachete. Minsan, pinuntahan kayo ng inyong kaibigan. Mag-inom tayo ng isang baso lamang. Ay, hindi naging isang baso. Naging dalawat, naging tatlo. Naging lima pa. Ay, ano ho? Amumin kayo kung saan kayo pupunta. Ay, baka hindi niyo alam na naroon na uli yung iniiwasan. Kaya, kayo ho ay hindi ho, wala akong kaputan. Kayo turo ako. Kayo ang makuha ng desisyon para sa inyo. Pero yun po ang plano ng Diyos na kayo magkaroon ng magandang buhay na galing sa kanya tinitibulan sa kalimitang katay na ito. Sabi ho doon. At yan niya, ang sabi pang sinabi ng Panginoon, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay iniwasan na natin ang takbo ng mundong ito, at ang ating sinunod yung layunin ng Panginoon sa buhay, maglilingkod ka sa Kanya ng buhay dahil. Kahit simple lang yung buhay, masaya. Alam ka ho ninyo, sa totoong buhay naman, pero yung mga pansamantala lang, yan yung mauubos. Pero yung sa Panginoon, hindi ho yung nauubos pang walang hanggan. Hindi ho ang nagpapasaya, ewan ko lang sa inyo. Ay, ako hindi mayaman. Pero ako ang nagpapasaya sa akin yung kasapatan lang na galing sa Diyos. Pag wala, meron naman ang Diyos. Siya ang mag-provide ng ating pangangailangan. Hindi naman ang mayayaman yan. Naman ay maraming problema. Alam problema nila. Baka magkulang ang kanilang patas. Kaya sila may magnanakaw, malalamang. Ay tayo, sapat na kung anong meron sa atin. May pagkain, may inumin, may gamin. Sabi ng Biblia, huwag mong alalahanin ng lipat. Sapat ang
alalahanin para sa kinabukasan. Ngayong araw na ito, may problema ka, matatapos yan. Bukas huwag mo nang alalahanin, huwag mong isipin na, ay bukas, ito pa yung problema ko. Hayaan mo. Ang Diyos po ang bahala. Pero lamang po, katulad niyan, magpapasokan. Siguro ang inyong mga anak, kapapasok din. Problema ninyo yun. Pero hindi ko yung problema. Problema ko yun ng Diyos, tingnan ninyo. Kailangan mo magpatuloy sa Panginoon. At kayo ay i-bless niyo. Tatandaan ninyo, pag kayo ay nalulungkot, pag kayo ay may tanong, sabihin niyo, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Aminin ninyo na wala ko kayong magagawa. Pag inamin ninyo, ang Panginoon ang bahalang gumawa ng paraan kung paano kayo makakalusot sa mga problema ninyo. So, sana ay naintindihan ninyo yung magandang plano ng Diyos. Umiwas daw tayo. Palitan na natin. Kung ano yung ating dating buhay, hindi nga ako kayo magnanakaw, hindi nga kayo nag-raise. Ay kayo naman ngayon ay ginugulo. Narito pa tayo sa mundo. Pero ang nagugulo, itapon natin sa pangalan. Ano pa ng babae niyo? Ba? Marisa pala. Si Marisa. Okay, so, ipapanalangin din natin siya na baguhin niyo kanyang kaisipan. Malahong ang araw na ito natin sa kanya na maputol po ang pagnayan mo para ito yung binasa kong ito siya, yung hawakan mo niyo. Ito ay may Biblia naman kayo doon ng dulo. Ito ay doon ninyo, basahin ninyo. Ito bawat basahin ng buo. Paano mo doon na? Roma 12. Wala ko kayong ginagawa, magbasa ko kayong Biblia. At hindi ninyo na bigyan ng liwanag inyong kaisipan dahil sa totoong buhay. Ang Biblia ko, wala kayo makita larawan. Pero ba kasi pinaintindihan ng tao? Dahil yung pong banal na espiritu. Ayan o. Okay. Roma 12. Roma 12. 1 hanggang sa sumusunod na kabanata. Tama dito sa 17. Huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. Hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa. Kasama ng sinuman, mga minamahal, o kayong magiganti, tingnan nyo. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat natutulad aking ang patindasin, ako ang garanti at ng Panginoon. Dahil kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Sadoy magbubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpapadaig. Sama-sama, kung hindi kayo ang mabuti sa mga. So, ang magagawa natin ngayon, tayo ay mananalangin. At malinaw po yung sinabi ng Biblia na huwag kang gaganti. Basta, pumunta ko kayo doon sa araw na sinabi na kayo ng hearing. At ipapanalangin natin na bigyan kayo ng pagkakataon. Ipanalangin din natin na itong mga ito na pwedeng mag-witness kung ano kanyang ina. Ay, dito makita nila kung ano ang pagkatao ng taong kanilang kinakampihan. No? So, ang aking masasabi, kung maaari ay iwasan na ho natin. Kung ano yung dapat natin iwasan. Alam naman yun kung ano yun. Alam ko na po yung iwasan niya na kung may mga-provision. Yung mga anak ko madadamay sa pagkakas. Ayun, totoo yun. Lalo kayo may mga anak na dalaga. Kaming parang ang bahay ko, parang takot akong tumira dahil lagi na lang akong pumira dahil yung sumpot dito. Ito ang tahanan ng ipapanalangin din natin. Ito tahanan ito ay i-bless ng Panginoon. Na siyang magbabantay, siyang alalay, ang banal na espiritu, thousand angels, ang apat na sulok ng magkaroon tayo, Donald, kumuha kang tubig. Magkaroon tayo ng renouncing. Ito kirik ang tawag ko yung renouncing. Kumbaga, yung masamang espiritu, palalayasin natin. Iikot po tayo pa. Medyo mababasahin doon na hinukman, pero ating aangkinin na yung tubig na ating tiniwisit, yun po yung banal na bigay ng Panginoon. Huwag mo kayo mag-alala. Huwag mo yung taguan. Ito yung tahanan, ito ay tahanan ko Kung ano binigay yung sa magpapag-isip, siyempre,
gabi. Daming mag-amak sa akin, magbigay. Yan. Marami ang dahilan. Wala akong motor. Ganito na naman yung sabihin, pag may nag-isip ka pa sa inyo, hindi na, ayaw ko na, binago na ako ng Panginoon. Tawanan man kayo. Ba, napano ka? Wala akong masama. Alam mo ninyo ang isang puno ng mga pag may bunga yan mo ay babaturin at babaturin. Maaaring ang sabihin sa inyo, ala, siya, ikaw pala yung naloko na, yung mga sabihin. At sabi mo, hindi ako Naku, mananawa ko yung mga yun. Pati na rin yung tawanan ako. Magtatanong ba? Bakit ito naging ganito na? Yun ang bunga ng banal at tiyera ano po, wag ko kayo matapon. Lalapit kayo, dito. Kasama na yung mga anak. Sino ngayon mag-aalala sa maya? Wala ang buyo. Sige, tayo ang nalang. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon namin Diyos na makapagyalang sa lahat, biyat na ipamahal. Tumibig sa amin ng tapat, pagkat sa pagkita. Sa umagang ito, Panginoon, pupulitin ko namin ang pagpasalamat. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga Donald sa Panginoon ay nakararanas, Panginoon, ng matinding pagsukat. Lord, ang lahat ng isitayan ng pagkalumpayan sa pangalan mo po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang magaganap ng hearing sa 21, Panginoon. Ngayon pa po, declare, Lord. Ito po ay mawawala ng bisa at mawawala ng kabuluhan. Lalabas po ang tunay na katotohanan. Dalangin ko po, Panginoon, ang taong ito, yung sinarisa, mabag ko po sa kanya. Baguhin mo po ang ng tunay na pagkatao. Lord, huwag mo na pong hayaang magkaroon pa siya ng buwang sama ni Donald at mula sa araw na ito. Declare na siya po ay nagumpay na pagkatulong mo po siya ng trabaho. Din po, nagpapasalamat po ako sa bagong may-ari. Lupa ito na naibenta na pero sila pa rin po kami ng ginawa po dito. Salamat po. Kasi ang kanyang mga anak, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ingatan ko po, Panginoon, ang mga kabataan ko po, Panginoon, nakapag-aral ko, nagpag-aral ko ng katupan, ipagkalunod ko ang silang mga mailangan, Panginoon, dalangin ko yung Donald. Magkaroon po siya ng trabaho na hindi po makakagaw ang paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Maraming po. Pinupuri ka namin at pinatasalamatan. Dalangin ko po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang mag-aris, ikaw po ang magmunta, pagpalain mo po ang lugar na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na hayaan mo na mataas at yung pangalan sa lugar ng pagpalain. Ang lugar na ito, Panginoon, gagawin ng tirahan. Ang gano'n ito, pagpapalain at pagpapalain. Salamat po sa pangalan mo po, dakilang matuloy. Amen. Amen.